JLPT kasi is just twice a year ginaganap. If hindi kayo nakapag-register for JLPT, may iba namang mga options. There are other tests like NAT, no? NAT Japanese. Almost every month din yata yung NAT Japanese. Meron ding JPT na almost every month din yata yung JPT and other tests. Ayan. Magte-take ako ng JFT sa January. Same lang ba sila? So, ayan. I'm not very familiar with JFT, pero kung yung JFT po ba na iti-take nyo, hindi ko kasi alam ang ang structure ng JFT. Pero kung beginner yan, yung N5 is pinaka-basic, no? Pinaka-basic. So, parang ito yung pinaka-mababang level. So, alam mo, thank you for that question kasi after this lesson, I'm going to search for JFT. Tignan ko kung ano yung difference ng structure ng JFT sa ibang tests. Yung NAT Japanese kasi very similar siya sa JLPT, no? Ganon din yung JPT din, yung questions niya is similar din sa JLPT, pero medyo iba yung structure kasi ng JPT. Okay? So, but yung NAT Japanese and JLPT, they are almost identical. Ayun po. Saan daw magpaparegister ng NAT? So, yun nga, kung hindi kayo nakapagparegister sa JLPT, pero gusto nyong itry or gusto nyong matest yung sarili nyo sa Japanese or baka required kayo na mag-test ng Japanese proficiency. So, check out their website, yung NAT Japanese. And I think nandun yung information nakalagay dun sa paano magre-register, sa lugar, yung yung test, ganyan. Tsaka yung schedule. Ayan po. So, check nyo na lang po sa kanilang website. Okay? Ayan. So, I think we can start now. Ayan po, no? So, bago pala tayo mag-start, I just want to make a very quick lang na very quick announcement. Yes, announcement. Yun nga. So, for our announcement, ito. So, unang announcement natin, there you go. Ayan. Enrollment is now open para po sa full course ng aming N5 beginners class, no? So, itong re-reviewin natin, this is N5, no? At yung content, no, ng re-reviewin natin ngayon ay napapaloob sa isang buong course, and that is the 150-hour all skills course na ino-offer namin. Yan, this December na po, meron kaming weekday classes and meron ding weekend classes sa gabi. Yung weekdays sa umaga, tanghali. Tanghali. Tapos, yung weekend sa gabi. Ayan po. So, ako po yung magiging main teacher nyo dyan, but there are also sessions with a native Japanese, which is Ryo Sensei. May kasama na tong JLPT preparation and access to the recorded sessions. In case absent kayo, mapapanood nyo pa din. In case gusto nyong reviewin ulit yung inaral natin for that day, pwede pa din. Ayan. Daily student support, you can message me, chat with me anytime. Ayan po. We also support your study in Japan application if ever na gusto nyong mag-aral sa Japan after the course. We can help you sa inyong application and certificate of completion kapag natapos na yung buong course. Ayan, di ba? And then, why choose us? Kasi nga, throughout the course, I personally will be supporting you, your journey. No, you can talk to me, ask me questions anytime. Your teachers, yung mga tutors po namin sa SMS Japanese Academy, have N2, N1 level Japanese, and I have a N1 level Japanese plus native Japanese teachers po. Yun nga, si Ryo Sensei is native Japanese. Ayun, so
We are all Japan-based. Yung mga tutors po natin dito sa SMS Japanese Academy are all Japan-based. So, alam nyo na continuous ang learning ng inyong mga tutors. Ayun. And we are registered business here in Japan. And also, since alam nyo na itong ating YouTube channel and also Facebook natin, ayan, TikTok natin, watch how we teach. So, alam nyo kung ano yung i-expect nyo, alam nyo kung sinong magtuturo, alam nyo kung paano magturo yung magiging teacher ninyo. Ayan, so guaranteed results, successful JLPT passers na po. Marami na po kami ng mga successful JLPT passers na estudyante namin dati. Some of them even got a perfect score, no? Perfect sa kanilang listening section o kaya naman dun sa kanilang reading and language knowledge, no? 120 over 120, and then sa listening 60 over 60 yung scores nila. Yan. So ganun ka-effective yung aming course, no? Para ma-perfect nila ba naman yung kanilang exam. Yan. And yeah. Meron pong link sa baba, I think sa description box, nandyan yung link para sa mga gustong mag-register. Yan. Grab this opportunity dahil minsan-minsan lang kami mag-open ng classes. So, starting December po, no? Ayun. December to April ang course, no? Language is a skill na hindi minamadali. So, yung mga gustong matuto talagang basa, magsulat, ma-improve yung listening nila and makapagsalita, take a 5-month course. Yung iba nga 6 months course pa. Kasi po, unti-unti nating inaaral yan. Hindi yan babasahin mo lang and kabisado mo na lahat, 'di ba? Hindi yun ganun. It takes time para matandaan. It takes time para ma-build yung skills. Okay po? Yan. Pero yun nga, sulit naman yan. And another announcement is this one. Ayan po, ang announcement po natin. Yun, di ba? So, in collaboration with Western Union and Philippine Airlines, ayan, sabi ko sa inyo, hanggang October 31 na lang ang ating raffle na ito. So, mag-register na kayo or kung meron kayong kakilala na nasa Japan, kamag-anak nyo, kaibigan nyo na nasa Japan, tell them to download and register. Ito po sa Western Union. Ito po yung QR code. I-screenshot nyo na yan. I-send nyo sa mga kamag-anak nyo. Dahil until October 31 na lang po, ilang araw na lang, 1 week na lang, matatapos na. And we still have 4 winners na hindi pa nadodraw. Okay? So, ito yung just recently lang na na-draw natin na winners. Week 3 winners, si Mr. Nick John Paparon and Mr. J. San Andres. Ayan. So, if you know these people, tell them na sila ang nanalo ng 25,000 worth of plane ticket vouchers from Philippine Airlines and Western Union. Pwedeng gamitin domestic or international. Okay po? Ayan. Yung link po na yan ang gamitin ninyo or yung QR code na ito po ang gamitin ninyo para sure kayo nakasali kayo sa raffle. Ayan po. Okay? Yan. And the next 4 people na i-announce natin, next week, another 2. Tapos, by the end of October 31st, another 2. No? So, meron pang 4. In total po, 10 ang winners. Na-announce na natin yung first 4 winners, yung winners ng week 1 and week 2, na-announce na po natin. Check out my page or dito sa YouTube, na-announce na po natin last time. So, ito yung week 3 winners. Ayan. And habol pa kayo dahil hanggang October 31 pa yan. Ayun, okay? Daming announcement. Right, question daw po. Ay, eto. Ayun. Meron daw ba kaming entry class? Wala pa po sa ngayong entry class, but ang dami nga pong nagme-message for entry class. The only problem is, magkakaiba ng schedule. Kapag sana, kung parehas lang sana yung mga requests nila no ng entry class, we might be able to open one, pero priority muna natin ngayon N5 and N4. Yeah. Pero if you're willing to wait, magkakaroon din po kami niyan.
Ayan. Sabi ni Karen San, ayan, isa sa mga previous students namin, ayan, former students namin, Miss Karen, ayan, nasa Japan na din po siya. Ayun, hello sa'yo. Okay, so Miss Karen, ayan mag-ano ka na din, mag-register ka na din at baka manalo ka ng plane ticket. Pwedeng i-transfer, pwedeng ibigay sa iba yung plane ticket na mapapanalunan ninyo. Okay? Pwedeng ibigay nyo sa mga mahal nyo sa buhay sa Pilipinas at baka gusto nilang mag-Boracay o kaya naman baka gusto nilang mag-Thailand, 'di ba? Ayan. Okay. So that's it, no? Ngayon, tayo ay mag-review. Ayan, takpan natin si Justin. Ito si Justin. Ayan, hello, Karen Sanyes. Yan natin si Justin yan. Para hindi kayo ma-distract. Ma-distract kayo sa mukha niyan. Ano yan eh? SB19 po yan. O, diba? Yan. So, balik tayo sa ating business. Okay. Yan. So, this is N5, Gengo Chishiki. So, language knowledge. So, we have Moji and Goi. Ayan po. So, sa actual test, this is 25 minutes. Okay? So, ready na ba ang lahat? Kung ready na kayo, yan. Can you type 1? Type 1 kung ready na. Press 1. Press 1 kung ready na para makapag-start na tayo. Yes, thank you, thank you. Ayan And share this live stream ha. Tapos bukas ulit, bukas naman is N4 naman ang gagawin nating live stream. Okay? Yan, sige na. Mag-start na tayo ha. Ayan, thank you so much sa mga nagpe-press 1. Ayan. Okay, thank you, thank you. Ayan po. Alright, so let's start. So, as I've said kanina, this is N5. JLPT N5, ayan, Mogisken, right? So, mock test. First part is Gengo Chishiki or language knowledge, 25 minutes. Okay, let's start. Yan. Kita po ba? Kita naman? Malaki ba yung screen natin? Sugo. Ayan. Okay. So, first type of question ay, ano ang basa sa underlined word? Okay? So, yung naka-underline is naka-kanji siya, di ba? So, anong basa sa kanji na yan? Okay? Yan. Type in your answers po. Type nyo nga yung answer nyo. Tingnan natin kung tama kayo. Actually, nag-post nga ako sa page kung sinong gustong umattend ng free Zoom class, no? Ng review. So, yung Zoom class natin, ila-live stream natin siya. Pero, yun, may actual students. So, unlike ngayon na ako lang yung nagsasalita, no? Ako lang nagsasalita right now, tapos kayo nanonood lang and press lang kayo ng mga numbers ng answer ninyo. Next time, I'm thinking, this is just an idea, no? I'm thinking na magla-live stream ako ng actual Zoom class na may students, no? And para makapag-participate yung students and then yung audience can also watch them while they're participating. Ayun. So, tignan ko pa kung paano ko pipiliin yung mga pwedeng mag-join sa Zoom class. Ayan. Kasi hindi naman pwedeng lahat ay mag-join sa Zoom class dahil magiging chaotic yon, no? Siguro mga 5 or 6 people na talagang they're really preparing for JLPT. And that will be free lang na Zoom class, no? Ayan. Sige. Alright. Okay. Alright. Wala pa bang... Ayun, may mga tumama na. Ayun. Alright. May mga tumama. Okay, so, the answer is... Ilagay lang natin yung ating... Ito, gawa tayo ng... Ito, yan. Alright. So, 今日はいい天気ですね. So, number...
Ayan, number. Bakit ganun? Ayaw wait lang ayaw magsulat. Okay. Share. Ulit. Ayan. Ulit ayaw mag-annotate. Right. So, the answer is number. Ang answer nyo ay bakit di makasulat sa ano? Ito, try. Ayan, okay? So, 今日はいい天気ですね。天気. Ano ba yung 天気? Anybody, ano ba ibig sabihin ng 天気? Number 4 po ang tamang sagot. Very good. Yan, may mga tumama, may mga mali. Ayan. Okay, nice try. Yan po. Yan, try natin. Ayan, thank you. Okay. Yes, number 4. The answer is number 4. Weather po ang tamang sagot. Very good. Okay, number 2. 失礼ですが Anong answer? Number 2 na po tayo. Type in your answers po, no? 1, 2, 3, 4. Ayan. Yun, dumadami na tayo. Thank you so much po sa mga nanonood ngayon. Yan. The answer is number number 1. 失礼ですが、お名前は名前. Okay. Name, 'di ba po? Yan. So ano ba ibig sabihin ng 失礼ですが? 失礼ですが. Ano po ibig sabihin yan? Okay, it's a polite way of saying, excuse me, may I ask your name? Yan. Okay? Yan. Number 1 po ang tamang sagot. Alright, number 3. Answer. Okay, basahin natin. Asoko ni blank no ga imasu. Asoko ni. Parang sobrang dali nito, no? Pero sa mga hindi pa kasi nakakapag-aral ng Japanese, no? Talagang from zero knowledge, no? This is very difficult pa. Kasi nga, syempre hindi nila alam, hiragana and katakana pa lang, no? Kailangan start tayo dyan, hiragana, katakana. And then, little by little, i-introduce sa inyo yung kanji. Yan, no? And sa course namin, we teach sa N5 pa lang, no? We teach 150 kanji. Kaya yung mga students namin, na perfect nila yung language knowledge kasi nga, according sa mga sources, no? Sa JLPT, 80 to 90 kanji lang yung kailangan mo to pass N5. 80 to 90 kanji. Pero sa course namin, we teach them 150 kanji. So, mas marami silang alam. Well prepared sila before they take the test. So, may 150 kanji silang alam. Kung ano yung 80 doon nalalabas, you don't know naman kasi kung ano-ano yung mga kanji na lalabas, di ba? So, at least marami silang alam. So, maraming extra. Marami silang extra na alam. Sobra-sobra yung inaaral namin na kanji. Yan. Kaya confident sila when they take the test. Yan. Alright? So, the answer is for number 3. Ayun. Number 3 din. So, 3, 3. Yan. Okay po. So, anong basa dito? Otoko no eto ko. Yan, otoko no ko. So, otoko no ko means boy, no? Pag naman adult na, male na lalaking adult, otoko no hito. So, otoko no ko. Ito yan, otoko no ko. Okay? But otoko no hito, ayan.
Otoko no hito ay adult male. Okay? Yeah. Okay? Number 4. Ano pong answer natin sa number 4? Kono blank wa chotto blank this. Answer. Ano po ang answer nyo? Okay, ano bang basa dito? To, anong basa dyan? Nakakataka na. Sinong nakakabasa nito? Nakakataka na. That is ano ba yan? Zubon. Okay. So, ang ibig sabihin ng zubon ay pantalon. Ayan. So, kuno zubon wa chotto. Answer. Number 3 po. Nagay. Chotto nagay. Ano po ba ibig sabihin ng nagay? Yan. Long. Yan. Very good. So, tama si Koy TV. Yes. Okay. Sabi ni Krister Danaw, ang hirap pala. Ang hirap pala. Pag po talaga hindi natin inaral, nako, mahirap po talaga. Yeah, but this is, JLPT N5 is, para sa akin, kayang-kaya kapag inaral. Okay? Pag inaral nyo, kasi nga, as I mentioned kanina, we didn't expect na mapaperfect ng mga students namin yung listening, yung language knowledge and reading, pero na-perfect nila, di ba? It just takes effort para matuto. Ayan. And syempre, kailangan, meron kayong teacher na mag-guide sa inyo. And that's why we're here, no? Para i-guide kayo, para talagang matuto kayo. Yan. Okay po, okay. Number 5. Number 5. Ano po kayang answer sa number 5? Wait lang. Hanapin ko yung test results ng students namin na naka-perfect ng naka-perfect. Hanapin natin. Sige. Anong answer ninyo sa number 5? Habang hinahanap ko yung kanilang test results. Ayan. Okay. Sige. So, the answer is, okay. Tsukue no blank ni neko ga imasu. Oh, ano daw? Tsukue no blank ni neko ga imasu. Ano daw po ibig sabihin nun? Okay, the correct answer is, ayan, number 2. Number 2 po ang correct answer, okay? So, yan. So, tsukue no shita. Shita means under, no? Tsukue no shita ni neko ga imasu. Neko is pusa. Yung pusa daw po ay nasa ilalim ng desk. Ayan. Sabi naman ni J. Mark, ang pusa ay nasa ibaba ng upuan. Hindi po. Tsukue po ay desk po yan, desk. Okay? Ano ba yung upuan sa Japanese? Yan, type natin So, tsukue is desk. Isu, very good. Isu ay
upuan. Yan. Yun, tama. Okay? So, tsukue, desk, isu, upuan, neko, pusa. Ayan po. Okay? I-type natin, ha? There you go. Okay. So far, nakaka 5 points na ba kayo? 5 correct answers na ba kayo? Yan. Alright. So, ito nga, no, pakita ko sa inyo yung test results ng students namin. So, wait lang. Burahin natin ang mga... Ayun. So, yan. Tingnan nyo naman po, di ba? Ito yung test results ng students namin. N5 yung tinake niya. Ang score niya, 120 over 120 lang naman sa language knowledge and reading. Ayun. So, ang passing score po for N5 ay 90 nga ba or 80? Hindi ko na matandaan. 80 or 90, parang 90. Ayan. Tapos, lahat-lahat is 180 points, di po ba? Ayan. So, to pass the test, you should at least get 90. Ayan, no? Pero, etong aming student na to, minanilang ang test. 120 over 120. Tapos yung listening niya, 7 lang ang mali. 7 points ang mali. Ayan. Okay? Ngayon 80. Ngayon daw ay 80 lang ang passing score. And for, ayan. So, thank you, Son of God. Ayan. 80 daw ang passing ng N5 and then 90 naman sa N4. Ayan po. Thank you so much. Okay? So, eto siya, 120 over 120. O, di ba? Kaya, nung lumabas yung result, naku, tuwan-tuwa kami. But, just like everyone else, nag-umpisa lang din sila sa hiragana. Ano ba pinakaunang inaaral para matuto ng Japanese basic reading and writing? Hiragana. Okay? So, mula dun, nakakuha siya ng 120 over 120 dahil sa aming course. Ayan. So, we're so happy and proud to be a part of her journey, no? Ayun. Tapos, ito naman siya. This one is our student from Malaysia, no? Sa Malaysia siya. Tapos, nag-online class lang siya with us. And then, ganun din, yung reading, vocab, and grammar niya, 120 over 120. Sabi niya, thank you po talaga dahil po talaga to sa lessons nyo. Will enroll po ulit for entry para this December na exam. Ayan, o, di ba? So, anong masasabi nyo? Ayan. So, yan, no, yung score niya, 120 over 120. Ayan. And these are the other passers. Ito naman, yung score niya, listening part niya, 60 over 60. Ayan. So, 60 over 60, perfect lang naman. Diba? Ayun. And then, this one, si Miss G, parang, ano na siya, siguro, I think, 50 plus na yung age niya 50 plus. Ito pala, 50 siya nung time na nag-take siya. No, 50 years old na siya and she just wanted to learn Japanese kasi dito na destino yung husband niya to work in Japan. So, kasama lang siya, sumama siya sa husband niya. And then, she just wanted to learn Japanese and she tried. At nakapasa siya through our course. Kaya, ayun, tuwan-tuwa din siya. No? Ayan. And then, this one naman, so sabi ko sa inyo kanina, in case hindi kayo makapag JLPT, meron namang NAT or NAT, no? And yung NAT, ganito yung itsura niya, ganito yung result ng NAT, ayan. So, naka-breakdown talaga ano yung question, ilan yung tama mo dun sa question na yon. Ayan. So, yan, different types of questions and then yung scores, no? Ayan. So, sa mga walang alam sa differences ng NAT or JLPT, so, ito ngayon pinapakita ko sa inyo, this is NAT test result. Ayan. Yung kanina, mga JLPT test result yun. Ayan. Same lang sila ng structure. Okay? Same lang ng structure. Ang NAT at JLPT. Yan. So, ito, NAT naman yan. Ayan din, NAT. So, yan.
Another student, ito, perfect niya din yung listening. Ito. Yan. Sana yon. Ito mga passers din. Passers. Yan, ito. Passers. Meron din kaming ito, N4, N5 yan. And, ito din, passer. This is N4 to. N4 test yata to sa kanya. Yan. And then, another NAT test. Ayan. Yan. O, di ba? Tingnan nyo, 173/180 yung score. So, wala lang. Share ko lang sa inyo na we're happy kasi effective yung pagtuturo namin because as shown naman, di ba? As shown sa kanilang mga test results. So, happy lang. Ayan. Anyways, let's go back na. Number 6, 7, 8, and 9. Yun. Sige, 6, 7, 8, and 9. Go, go, go. Answer na. Number 6. Okay, 私は blank 25歳になります。Ayan, sige, anong answer? Okay. It's a combination of two kanji, ito at saka ito, at may special reading yan. Okay, so what's the answer? Mm-hmm. Mm-hmm. Parang may mga naliligaw na answer, ah. Ayan. So, the answer is? Okay, the answer is number 1. 私は今年25歳になります。So, 25歳になります means I'm turning 25. And then, 今年 is this year, 'di ba? Kotoshi, this year. Now, ano ba yung kanji na nandyan? If you look at it, you have ima. Ayan, ima, which means now. At saka, yung isa ay the kanji for year. So, toshi or yan, oh. Yan. So, nen, may basa siyang nen, may basa siyang toshi. Okay? So, that is year ang ibig sabihin. Okay? Pero pag pinagsama sila, kotoshi na yung magiging basa sa kanya. Hindi siya imanen, hindi siya kyonen, iba yun. That's last year. So, yun. So, this one is kotoshi. Okay? Yan. Tapos, yun nga, yung last year, kyonen. Last year. Okay? And then, maraming nako-confuse dito kasi, di ba, kyo. Kyo. Ayan. Kyo is what? This day. Or today. Ayan. Today. Ayan. No? Kyo is today. And if you look at the kanji, meron siyang ima ngayon at saka day. Hi. Yan, araw. Diba? But, pag binasa siya, kyo ang basa sa combination. Okay? That means today. Pero yung isa, kyonen, that is last year. At kotoshi, this year. Okay? So, you just have to memorize them. Okay? Yan. Konbanwa po. So, next, number 7.
Number 7. Ano ang sagot sa number 7? Number 1, number 2, number 3. Answer? Number? Okay. The answer is number 2. 来週国へ帰ります. Anong ibig sabihin nun? 来週国へ帰ります. Next week, babalik ako sa bansa ko. Ayun. So, kuni is country, no? Yan, very good. Galing ah. Yan. And then, kairimasu is to return or go back. Yan, kairimasu. And then, meron din yan, syempre, kanji. So, lagay natin yung kanji ng kairimasu, ha? Kairimasu. Yan. Yan yung kanji niya. And then, raishu. Yan. Kanji ng raishu. Okay, next week. Okay. Number 8. Yan. Very good sa mga nakatama. Number 8 po. Watashi no blank, blank, blank. Ayan. Sige. What is the correct answer? Number? Watching from Imus Cavite. Sabi ni Koy TV, Gakko, student. Tama na sana pero mali. Ayan. Koy TV, Gakko is not student. Ano ba yung Gakko? Ayun. School po. Ayan. School. Yes. Ayan. Yan. Si J. Mark Joves. Gakko is school. Tama po. Ayan. No? So, the answer is number 4. 私の学校は駅の近くにあります。So, 私の学校は駅. Ano ba yung kanji ng eki? Yan, kanji ng eki. Ano po ba ang eki? Okay? Station. Yan, no? So, 私の学校は駅の近く. Ano ba yung 近く? Yan, kanji ng 近く. Ano pong ibig sabihin ng 近く? Near. Ayan, tama. So, nearby. So, 私の学校は駅の近くにあります。My, sino makakapag-translate? My school is near the station. Ayun, very good. Okay, number 9. Number 9. Number 9. ゆっくり blank ください. The answer is ゆっくり number Yes!
Karen-san! Karen-san! The answer is number 3 po. Yukkuri yasunde kudasai. Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin ng yukkuri? Yukkuri yasunde kudasai. Yasunde, yasumu, from the word yasumu, ne? Anong ibig sabihin? Okay? Yasumu means to rest. Yan. To rest, to take a break, no? To rest. So, yukkuri yasunde kudasai. Parang, take a rest, take it slowly, take a rest. Ganyan. Okay? Okay, ayan po. Very good. Alright, so that's the answer po, no? Number 3. Okay, very good. Punta na tayo sa next part. Kaya pa ba? Kaya pa? So, yukkuri pala is what? Slowly. Ayan. Slowly. Okay po. Let's go to the next part. Burahin natin. Ayun, let's go. Number 10. Oh, 10, 11, 12. Still, same ano pa din to. Same question format, no? Just choose the correct reading of the underlined word. Choose the correct reading of the underlined word. Okay. Answer. Sato-san wa あそこで山田さんといます。The correct answer is いいですか? Okay na? Yes. 話しています。Ano ibig sabihin ng 話しています? Sato-san, pangalan ng tao. Sato-san wa あそこで What is あそこで? Ayan. Asoko de, over there. Yan. Yamada-san to. Ano ibig sabihin ng to? Ano ibig sabihin ng to? Ayan. With. Very good. With or pwede rin and. Okay? But in this case, Sato-san is talking with. So, Yamada-san. Kaya with. So, Sato-san wa asoko de Yamada-san to hanashite imasu. Hanashite imasu. Ano ang hanashite imasu? Binanggit ko na, no? Talking. So, ano ang root word or base form ng hanashite imasu? Hanasu. Diba? So, hanasu wa hanasu ne? Kaya, ganyan. Okay. So, hanasu. Tapos, gagawin mo siyang te form. Magiging hanashite. Hanashite. So, yung su, gagawin mong shite plus imas. Yan. So, yung te imas form is also the ing form, no? Sa English. Yan. Okay? Okay ba? Okay po ba? Yan. So, number 11. No. Hindi po habitual ang te imas. Te imas is currently ginagawa mo. So, tama yung doing. Okay? Doing. So, current state, right now, no?
Ayan. So, yun yung ing form. Sa English, yan yung tinatawag na present progressive form. Yan. So, meaning, right now, nangyayari siya. Nagaganap right now. Okay? Okay, number 11. Okay, may question si Bon Motovlog. Yung paggamit po ng te form is requesting po ba? Marami pong gamit ang te form, no? Isa dyan, yung to request. That's just one of the many uses ng te form. Okay? So, yung te form po, pwede mo siyang gamiting for requesting like te kudasai, like tabete kudasai, please eat. Okay, hanashite kudasai, please speak. No? So, te kudasai, that is for requesting. Pero hindi lang yun ang gamit ng te form. Marami pang iba. Halimbawa, sasabihin mo, bawal. Te wa ikemasen. Okay? So, halimbawa, bawal manigarilyo sa loob ng eroplano. No? Tabako te wa ikemasen. Ayan. So, gawin kong W ha. Ayan. So, tabako te wa ikemasen. So, te plus wa ikemasen. Te form plus wa ikemasen. So, bawal manigarilyo. So, those are just some of the uses of te form. Marami pang iba. Okay? Halimbawa, giving permission. Gusto mo sabihin, pwedeng manigarilyo. Okay? You may. Pwede kang manigarilyo. Go ahead. Tabako, sutte mo iyo. Yan. Tabako, sutte mo ii desu yo. Go ahead. Manigarilyo ka. Okay lang. Ayun. So, yun, no? Te pa din yan. Te form pa din po yan. No? Yan. Okay. Next, number 11. Watashi wa kino no, anong basa dito sa katakana na to? Yan. Anong basa natin dyan? Sabi ni Zach Daniel, nanood po ako ng live sa TV namin para mas malaki po ang napapanood ko sa inyo. Salamat po. Thank you so much. Thank you. Yan. Nagpe-prepare ka din po ba for JLPT? Ayun, so the correct answer is, party, no? Party. Turuan ko paano yan tinatype. Kung itatype nyo yan, di ba? This is di ba? May ano siya, yokobo. Yung nakapahalang na linya, pampahaba lang ng pronunciation. So, party. Ganyan dapat siya. Ay. Yung pronunciation. Naguguluhan ako sa keyboard ko, sorry. Tignan mo. Hindi ko na mahanap yung yan. So, ganyan siya, di ba? Pero pag anong tawag dito? Gumagamit ba kayo ng Shimeji na keyboard? Yung TEI, yung TI, para lumabas to, party, di ba? Party. Yung technique dyan is, type nyo, TEXI. Tapos ang lalabas dyan is, eto. Ganyan. Ganyan siya na character. Eto, tong character na yan. Share ko lang kasi may nagtanong sa akin yan dati. Paano papalabasin sensei yung yung TI? Kasi di ba party. Pero TEI siya.
Ayan. Pero kailangan mo ng X para lumabas yung maliit na I. Or sorry, not I, E. Maliit na E. Ayun. So, pag tinype mo siya sa keyboard mo, type mo T-E-X-I. Ito ang lalabas na character. Yan. Okay? Ayun. Yan. Okay, next. Ay, ano na ba? Watashi wa kino no party ni? Anong basa dito? The answer is number 2. Demasta. Ano po ibig sabihin ng demasta? Demasta. At saka ano ibig sabihin ng kino? Kino. Kino means yesterday. Yan. Kino is yesterday. Yan na, kino. So, yesterday's party. Kino no party. Kino no party ni demasta. Demasta means lumabas, umattend. Okay? Yun lang yung sinasabi sa kanya, party ni demasta. Hindi ka lumabas sa party, as in, umuwi ka na ng bahay. Hindi yon. Party ni demasta means you attended. Okay? Umattend siya ng party. Okay po? Yon. Okay? Hindi siya to go out. Umattend siya ng party. So, I went to the party yesterday. Or I went to yesterday's party. Tama, no? So, yung no na particle kasi, no, particle no. Lahat to tinatopic sa lesson, no? So, of course. So, particle no is equivalent to apostrophe S. Yan yung tinatawag natin sa English na possessive form. Okay? And, katulad niyan, ginagamit siya to connect two words, no? So, noun 1, no. Noun 2. So, noun 1, yung first noun, no. Noun 2. So, yesterday's party. Ayan. Kaya dun sa example, no? Yesterday, apostrophe S, party. So, yung no kasi is apostrophe S yung equivalent niya sa English. Okay po? Yan. Okay. Ayun. So again, demasta po is umattend ha, hindi lumabas. Mayroon din siyang meaning na demasta, halimbawa, ieo, demasta. Lumabas ako ng bahay. So from your bahay, lumabas ka. Punta ka sa labas ng bahay mo. Ieo, demasta. No? Pero party ni demasta means umattend ng party. Okay. Yan. Yes, pwede ding owner. Yan po, no? So, yun. Number 12. Yan. Sabi ni Angelo Olpendo. Yes po, pwedeng owner. Yan nga po, possessive form. So, watashi no my book. Watashi no hon. No? My book. So, ikaw yung owner ng book. Yun. Number 12. Kono. Ayan. Sankashimashita is join. Ayan. Sankashimashita, to join. Okay. この靴はちょっと What's the reading? Okay. Yes, tama po kayo. The answer is number... Ay. Yon, ito. Number 2. Okay. Make sure na dalawang O. Yeah? Ang basa po dyan ay oki. O. Ayan na. Dalawang O po. Dalawang O. Oki desu ne. Not number 3. Ayan. At hindi siya OU. Hindi siya OU. Dalawang O po siya. O. Tapos, ang basa sa kanya is one long O. Oki desu ne. So, この靴はちょっと大きいですね. So, 大き means
big. Ayan. Yung chotto, anong ibig sabihin ng chotto? Ayan. So, medyo. Yan, tama po, no? Chotto is a little. So, pag sabi mo, medyo malaki tong sapatos na to. この靴はちょっと大きいですね。Yan. Okay? Okay po ba? Ayun po. Yan. So, naka 12 questions na tayo. Right. Now, carry pa ba? Carry pa natin? Erase natin to, Erase. Clear all drawings. Ayan. Okay. So, yun yung first type of question. The second type of question ay, eto naman, yung naka-underline word, yan, ano naman siya sa katakana or sa kanji. So, yung reading naman yung naka-underline and pipiliin nyo naman yung tamang sulat sa kanya. Okay? Kanina, yung kanji, naka-kanji na word, hahanapin nyo yung tamang basa sa kanya. Okay, this time, yung reading yung naka-underline, yung tamang kanji or tamang sulat naman sa kanya yung hahanapin ninyo. Okay? So, number 13, what's the answer? このナイフでリンゴを切ってください。Ano po? Yan, sa mga hindi masyadong magaling sa katakana, may mga katakana questions po. Ayan, katulad niyan, may katakana question, no? So, dapat reviewin nyo din yung katakana. So, the answer is number 2, knife. Yan. So, next one, number 14. インターネットで買い物をします。インターネットで買い物をします。Answer? Oh. The answer is number 1. Ayan. Oh, medyo tricky to kung hindi po kayo masyadong familiar sa katakana, no? Yung tsu, yung so, yung ta, at yung ku. Ayan. Magkakamukha kasi sila. Ayan. So, tsu ng tsaka so, tapos yung ta, tsaka yung ku. Yan. Magkakamukha po, di ba? To, so, ta, ku. Yun. Okay? Ay, sabi ni Miss Jeline, self-study lang ako nung inaral ko yung mga karakter ng hiragana at katakana. Pinanood ko lang yung tutorial mo. Natuto din ako. Thank you so much po, Ma'am Jeline. At dahil nabanggit mo yan, magpa-plug na rin ako. Meron po akong bagong hiragana and katakana workbooks, no? Pinalitan ko na yung dati kong hiragana and katakana workbook kasi kinokopya ng mga nasa Shopee at binibenta nila. Ngayon may bago akong release na hiragana and katakana. As in, bagong itsura niya. Pakita ko sa inyo. At, syempre, ang gagawin ng mga nasa Shopee ay kukopyahin na naman nila yan, for sure. Tapos ibebenta nila ng 5 times more dun sa original price, no? Pero, wala eh. Ganun talaga. Hindi natin makokontrol yan kasi it's easy to do it. Kukopyahin lang nila, bebenta nila. May masa-scam sila. Yan. So, ito yung itsura ng aking ngayon, ng aking hiragana and katakana workbook. Ayan po. Ganyan yung cover niya na iba na. Yan. Ganyan na siya. Cute, di ba? May origami.
Tapos yung laman niya sa loob ay, let's say, ito. Yan, ganyan siya. Yan. So, maraming writing practice and yun. Reading and writing practices. Yan. So, yun po, no? Okay. Asan na? Naggulo na yung screen ko. Wait lang. Nagulo-gulo na yung screen ko, no? Wait lang. Saan na tayo? Dito tayo sa JLPT. Yan. And, yon. Okay, so thank you. Ayan po. Same po, dito po ako nakapag-avoid ng hiragana and katakana. Yan. Thank you so much po, Sir J. Mark. Yan. Thank you po. Very creative daw. Thank you po, Mada's World. Yan. Ayun na nga. O, asan na tayo? Malapit na tayo. Wait lang. Yeah, matatapos ba natin to today? Ano po sa real test po 25 minutes lang ang time nyo para magsagot ha. Yeah, pero lang tayo, slowly lang tayo today. Yeah. Gusto ko mag-enroll sa inyo, pera na lang ang kulang. Bitin kasi yung free study sa TESDA. Ayan. Thank you so much, Ma'am Jeline. Yun po, sa nagtatanong po kung magkano ang aming tutorial. In yen, it's 467 yen. 467 yen. So, ito siya. Pero worth it yan. Kita nyo naman yung aming diba? Yan. Diba? Kita nyo naman yung aming test results. Yung test results ng mga students namin, na-perfect nila yung test nila. Yan. So, there's a new class opening in December. Meron nga po kaming pang umaga at pang gabi. Ito yung aming schedule. Yan. 10:30 a.m. to 12 noon. Tapos sa evening naman, 6:30 p.m. to 8:30 p.m. Sa weekdays, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Sa weekends, Friday, Saturday, and Sunday. Ayan. 150 hours na po yan. All skills. Tapos yun. You have access to the recorded lessons. Kaya, in case na umabsent kayo, mapapanood nyo pa din yung mga lessons. In case na medyo the time na umattend kayo ng session, medyo hindi kayo makapag-focus, ganon. Recorded naman yung mga sessions, so you can review pagkatapos ng lesson, pwede nyong reviewin ulit yung inaral natin. Pero yun nga, hindi ko ina-advise na mag-absent kasi sayang naman yung opportunity na during the class is nakakapag-participate kayo. Yun. So, kasi mas matututo tayo kapag pinapractice natin yung natututunan natin, as in, ginagamit natin kaagad yung natutunan natin. So, maganda talaga kung nagpa-participate sa class. Yan. So, for as low as 467 yen per hour. Yan. Diba? Sulit na sulit po yan. Kasi, kung magle-lesson talaga kayo dito sa Japan with a tutor, no? With a tutor, hindi lang po ganyan ang babayaran nyo. Nasa at least I think 2,000 yen per hour kahit na naka-group class. Yeah. So, yun. Okay. Asa na tayo? Diba? Sabi ni Jeline, worth it. Free tutorial pa lang sa YouTube nyo, natututo ako. Highly recommended ko palagi sa mga classmate ko sa TESDA para sa mga beginner. Thank you so much po. Oo nga, maraming nagsasabi nga na hindi nila masyadong mag-gets during their class, pero pag pinanood nila sa video natin sa YouTube, nagigets nila. Ayun. So, thank you so much for those comments po. Ayan. N1. Wala po akong N1 class. Wala po tayong N1 class. N1 class, I would advise na kung talagang gusto nyo nasa N1 level na kayo, try nyo with a Japanese, a native Japanese. Kasi mas mahahasa yung listening nyo. Kasi pagdating sa N1, N2, N1, mabibilis na talaga yung salita sa test. So you really have to practice your listening skills
Pag hindi nyo hinasa yung tenga nyo, mahihirapan kayo sa test. Yan. So, try to, mas maganda, no? Try to have lessons with a native Japanese. Yung consistent talaga para talagang mahasa yung tenga ninyo. Ayun po. Okay, number 15. Sige, hanggang dito na lang tayo sa number 18 for today. And then, tomorrow and 4 naman yung gagawin natin. Number 15. Watashi wa shiroi. Shiroi kaban ga hoshii desu. Ano ang kanji ng shiroi? Kailangan kong i-share screen. Yan. Number hirap ng kanji, nakakalito po talaga. Ayun po. Pero kasi, kailangan nating aralin talaga yan. No? Sorry, natatakpan ko yung ano. Ayan. When you study kanji, maraming ways para mas madali nyo siyang matandaan. No? We try to create mnemonics, stories, para matatandaan mo siya. No? Yun. Try nyo kasi yung aming Japanese lesson course, enroll kayo para malaman nyo yung difference ng nagsi-self-study at saka ng may nagtuturo sa inyo. Yan. Okay. The answer is number, yan, shiro. Number 4. Ito po. Yung number 1, ano ba tong number 1? Ano ba tong kanji ng number 1? Self yan, self. Sa jibun, for example. Jibun. Jibun. Self. Ayan. Okay? Eto. So, hindi siya nilalagyan ng i, no? Tatanggalin natin yang. Ayan. Ito din. Ito din. Ayan. So, ano ba to? Itong number 2, anong kanji ba yan? Kanji ng eto. Ano ba? Hi. Hi or nichi. Yan ang basa dyan. Okay? Which is, ang ibig sabihin ay, ano ba? Day, sun. Yan. Nahirapan ako mag-type sa keyboard. Okay. Alright. Ano pa? Ito, itong number 3, ano po yan? The kanji for me. Ano po ba ibig sabihin ng me? Mata. Eyes. Ayan. Very good. Okay. So, number 16. Tanakasawa, ongaku o kiite imasu. Ayun. So, kiite imasu. Ano po yan? Ang kanji ng kiite imasu. Number, nalito na kayo. 1, 2, 3, or 4? One, 2, 3, or 4? The answer is number ayun, number 1. Okay. Ano ba yung kanji na yan? This is the kanji for ear. Mimi. Diba? Mimi. Ay, sorry. Okay. Yung sa loob niya, ha? Mimi. Yan. Kasi, di ba, magkakaparehas. Mimi. Yan. Eto, ano itong nasa loob niya? Kanji ng kanina, day. Hi. Yan. Ano ba yan? Nahirapan ako sa keyboard. Nag-aano siya. Yan. Hi. Diba? Sun or day. Tapos ito. Alam niyo basahin tong kanji na to? Magandang gabi po. Ayun.
Okay. Etong kanji na to, tanggalin ko to ha. Alisin natin yan. Yan, tsaka yan. Okay? Eto din, wala dapat yan. Okay. Yes, magandang gabi po sa inyo, Ma'am Arshel Gamer. Okay. Kansuru. Yan yung kanji sa kansuru. Meaning, something related. Something related. Pero hindi to N5 eh. Nasa N4 siya. N4. Okay? Yan. Ito. Anong kanji yan? Ano pa? Kanke. So, yan. Kanji siya ng kan. Kanji, ang basa sa kanji na yan ay kan. Like kansuru. Kanke. So, connection, relation. Yan. Okay, ito naman ay mondai. So, diba? Mondai, question. Mondai. Question or problem. Yan. Okay. Yun. Alright. So, nasa Japan po ba kayo ngayon, Sensei? Sa Japan po kami based. Yes. Okay, so, ang answer po number 1. Tingnan nyo dapat yung nasa loob niya, no? Ayan. So, pare-pareha sila may mon. Ito kasing kanji na to, mon talaga siya. Itong nasa labas nila. Ayun. Ang ibig sabihin niyan, ang basa dyan ay mon. Ang ibig sabihin niyan ay gate. Gate. Yan. So, nagkakaiba-iba lang yung nasa loob nila. So, tingnan nyo mabuti yung nasa loob. Okay? Alright, number 17. 17. Mataas ta kokoe kite kudasai. So, kite kudasai is which one? 1, 2, 3, 4. Number 2. Very good. So, the answer is number 2. Pero ano ba yung number 1? This is, basa dito ay mite. Right? To see. To look. Yan. Eto. Ano siya? Ay. Yan. This is, okay. Actually, malitong, dapat, ano siya, double T. Yan. So, tate. Okay? Tate. Yan. From the root word, that's, ano ba ibig sabihin ng tatsu? To stand. Ayan. So, dahil nagtatapos siya sa tsu, kailangan yung te form niya magiging double T. Te. So, tate. Tate kudasai. So, dapat may maliit na tsu dito. Yan. Dapat may tsu dyan. Ayan. Okay. Number 4. Ano yan? Anong basa sa number 4? Yes. So, kiru. To wear. Okay? Yan. Alright.
Next po, number 18. Suzuki-san wa Sega blank desu ne. Ano po ang answer? Number? Yes, correct. Number 1 po. Suzuki-san wa Sega takai desu ne. Sega takai means to be be tall, no? Tall, yung height. Yan, sega takai. Okay, what is number 2? This one is nagai. Desu ne? Nagai, which means long. Okay, and this one naman is hikui. Ano ibig sabihin ng hikui? Hikui is fat. Hikui is fat. Hindi po, aray ko. Sumakit yung paa ko. Ayan, wait lang. Paano ba tanggalin to? Kanina pa pala may... Ayun, tanggalin natin. Yan! Sega hikui means... Hikui is... hikui is actually... pag kasama yung sega hikui, that means short. Okay? Pero pag hikui lang, low. Ayun. So, sega hikui is short. Sega takai is tall. Okay? Pero walang sega nagai. Hindi siya ginagamit. Yung nagai is long as in length. Okay? And this one, the kanji for... Ano po yung number 4? Number 4 is... Sino nakakabasa ng number 4? May prize. Warui? Warui ba yan? Last kanji for today. Warui is bad, yes. Pero, hindi po yan ang kanji ng warui. Yes, okay. So, kuroi desu ne. Ano ibig sabihin ng kuroi? Yan, black o black? Yan, okay? Ayan, yes po, black. Ayan, sabi ni Ma'am Josephine, naka-receive na po ako sa Gmail about sa payment. Pag nakapagbigay na po ba ng installment and nakapagbigay na po ba ako ng proof, automatic registered na po ba ako? Yes po. Okay, so your payment will be your confirmation na mag-enroll talaga kayo sa class namin. Kasi yung iba po, of course, interesado sila sa class, but syempre, without the payment, you cannot secure your slot. You cannot secure your slot for that group. And limited lang po ang pwedeng makasama sa group lesson. Kaya, yun nga po, as I've said, first come, first serve na po. Pag po nag-close na, hindi na po namin kayo i-accept. Kahit po nag-pay kayo, kung close na siya, later on i-announce ko naman pag mag-close na. Ayun, for the next batch na lang kayo, maybe next year. Next year pa yung next batch namin. Ayun po. So that's it muna for today. Tomorrow ay N4 naman yung pag-aaralan natin. And actually, this is just the second type of question. Marami pa. Ayan, marami pang mga susunod na questions. Pero wala na tayong time today. Medyo mabagal akong nag-lesson today. Ayun. So,
Next time siguro bilisan ko, as in bilisan natin yung sagutan, gano'n. Pero kasi kailangan din i-explain yung mga choices, eh, 'no, na isa-isang choices i-explain din natin, hindi lang yung, eto yung question, eto yung sagot, hindi lang gano'n kundi para isa-isa din na naiintindihan niyo bakit anong nangyari dun sa mga ano 'no, sa mga choices 'no. Ayan, so next time iba naman, ibang type of question naman and then we have reading part, 'yan, and grammar. Ayun, so medyo marami-rami pa po 'yan. Okay. At ano, ayun, any questions before we end? May mga tanong po ba? Bili kayo ng aking Hiragana and Katakana workbook sa Shopee. Hanapin niyo lang Checkmats Japan. Thank you. Ayun po. Yan. Domo arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Ay, si Clarence pala ikaw. Hello, Clarence. Yan. Hello, Clarence. Kumusta? Yan, mag-enroll ka na din para talagang matuto ng Japanese. Ayun. So limited slots lang. Yes po, kung ilan lang po yung capacity ng group class namin. Hindi po ako nag-open ng very big class kasi mas gusto ko yung ang tawag dito, mas gusto ko yung nasusubaybayan yung mga students. Ayan po. So, yung iba kasi nakikita ko medyo sobrang laki ng classes nila, which is the reason why siguro mas cheaper yung offer nila na price. Kasi the more students you have, syempre, mas cost efficient para sa students, 'di ba? Kasi marami silang student, so less yung babayaran nila, ganyan. Pero sa amin kasi, parang mas maganda kung mas maraming chance yung student na makapag-participate during the lesson. So, less students, mas more time sila makakapag-participate and mas matututukan namin sila. So, yun. Kaya limited lang po talaga. So, pag sinasabi ko naman, pag halimbawa, last 3 slots left, ganyan, ina-announce ko naman po sa email. Ayan. Okay. Ayan, so sabi ni Clarence, "Yes po ma'am, nanay ko po magbabayad for installment po, pagbabayarin ko na po bukas." Ayun. So yan, yes. See you, Clarence, sa ating class soon. Yes. Okay. Meron ba akong soft copy ng mga reviewer? Meron po akong marami po akong soft copy ng mga reviewers, of course, yan po yung mga ginagamit namin sa lesson, yan. Kaya lang, not for sale and yung makaka-benefit lang nun syempre is yung mga student po namin. Ayun po. Yan. Hindi ko po siya binibenta at for my students po, free naman nila ma-access yung mga yung mga files ko, free naman po na free ko pong binibigay sa mga students. Accessible for the students po yan. Ayun. So, yun po. Thank you so much for today at see you tomorrow para sa N4 naman. Kung may mga kilala kayong mag-N4, yan, tell them to join us tomorrow. Bye po. Good night. Thank you. God bless everyone.